yung mga members dito ng side ng TNT? And ano yun first phase pick pa yon Dolia. So medyo hindi ko rin ganun ka-vibe. They can go Mozzie if they really want to. Alam mo yun, just to add the extra layer of protection. Charlotte, nakakatagos naman yan ng... nakakalagpas naman siya sa mga kalaban by the dashes. Pero considering na meron kang mga beefy targets dito, meron kang battlefield command. Once na nag-fevered barrage, etong si Marco Polo, kaya may assist ka agad sa buong TNT squad. Oo, parang magiging tall order to para sa ano, sa Team Flash sa Philippines. And may I remind you sa lahat na nanonood that this is the third game of Team Flash all throughout the week. So a lot of adjustments para sa kanya. Natagpuan nila dito si Khan. Pero the usual pa rin naman na makakatakas pa rin. Uy, Oh my God! Ito yung Naaga. sinasabi natin. Na, yes, Dolia, okay, sige, pumili kayo. Nare-reset nyo yung cooldown nyo, nare-reset nyo yung mga skills nyo. But at the same time, paano ka mag-react sa mga invade na ginagawang ganyan? Yeah. Kailangan mo mag-commit ng 3 tao, 4 na tao to actually push them back. Tapos hindi pa sure kung mahuhuli mo talaga. Yeah, oo, no? And may kita mo naman na nag-invade din naman tong Flash. Pero nagawa pa rin naman nila makuha magkabilang side lang. Wala mang blue, at least nalipat for TNT members pa rin compared dito sa Flash. So might be a bit of a setback para dito sa ating Ogran. Oh, ano to parang very interesting to kasi kanina nasa 54. 56-44 yung prediction natin from the community. But because of that win din ng TNT first game, biglang naging malayo yung boto nila. So talagang it's up to Team Flash na baguhin yon. Pero top lane na. Oops, sinusundot na muna dito ni Kuya mo Bridget Joke lang. para lang palayuin yung mga miyembro ng TNT dahil nga ang pinaglalabanan kasi nila dito, Shans, yung teleportation sprite. So kailangan niya talagang bugawin at mag-assert ng dominance. Kaya din nagtatapang din dito yung side ng TNT kasi wala talaga mag-i-stand sa kanila. Oo. Walang uhuli sa kanila. Aside from the ginagawang knock-up ng Charlotte, wala na eh. Wala na ako nakikitang control dito eh. Well, pwede mo i-argue sa akin na yung Lady Shen Oo. somewhat. Pero kasi, para sa akin, Mahirap kung eh. walang setup yung Lady Shen, humihirap yung mga bagay-bagay eh. Yan. Oh, tsaka yung range ng Lady Jen, parang medyo restricted din na hindi naman niya pwedeng ilabas talaga yung sarili. Ayan, may naisip. May nagkabumbilya bigla si Osiris. Alam mo, third Shans, feeling ko kung chow-chow to, may intindihan ako nag-Dolia. Oh. No, Well, feeling actually, ko, no, yeah, double yeah, storm. May forward ka, may MP ka, may Yampo ka. Di should have been a chow pick. Oh, so ngayon Sayang. for Team Flash Philippines ngayon, kailangan talagang ma-execute nila ng tama yung pinaka-logic behind the hero composition. But so far, sila din naman ay nakakapag-set ng tempo against the TNT. Kaya kung mapapansin natin for TNT, hindi din talaga sila masyadong nagda-dive. Yeah. Kasi feeling ko, nandun sila sa point na medyo tinatansya din nila kung saan ba talaga ang gagawin ng Team Flash. And I really like na majority of the areas ng mapa natin nako-cover din. Ibili Consi para magkaroon din dito ng information na okay, parang delikado yata ako dito sa may bottom lane. So ready and prepared naman. Looking at the pacing na meron tayo ngayon kumbaga at this point on, dapat 4 minutes, 4 minutes na. Dapat si Zekis dito nakakagawa na sila ng ng mga kills nakakagawa na sila ng mga plays. Pero non-existent yung aggression na meron dito yung side ng Flash Philippines. Kumbaga nangyayari, ini-scaling lang din nila yung side ng TNT. Which in my opinion may inuwa kasi dito sa kabila eh. In terms of scaling, parang aangat at aangat talaga yan. Yeah, kumbaga, ito na yung nabagong kwento eh. Sa Game 1, late game favors FLPH, pero this time it's TNT. So, mas dinadrag ng game ng Flash, mas nagiging okay for TNT dahil nagkaka-freedom si Khan, tsaka itong si Sika para lang makapag-farm and enable themselves pagdating sa mid-game. Oh, kailangan yung for Team Flash na ma-channel lang kanilang inner Elorde. Kailangan maging The Flash! Si Flash Ilorde! Hindi, kasi kailangan nila dito makipagsuntukan. Speaking of suntukan, Balagbag na kaagad, ginamit pang battlefield command pero konti lang ang oras para mawala tong si Flint at sila pa ang unang nag-pull ng trigger para sa first blood. Nako po, napaka-crucial nito. Si Flint pa naman isa sa may pinakamataas na damage dealt normally for Team Flash. Yeah, but at the same time, kung titignan mo dito naman, yung mga aggression na ginagawa niya sa side ng TNT, pumasok na sila sa torre ng kalaban, pero unpunished. Baga parang naging unpunished, tinanggal si Flint. Nung tinanggal si Flint, nawala na yung tower, yung ice tower. So ibig sabihin, ano nangyayari na dito? Pwede na, hahayaan ba ng Flash Philippines
na gawin nyo sa tapat ng pintuan nila. Kasi parang bahay nila yan eh. Oo nga, inugran pa yun ha. Ngayon pa lang siya mapapalaban. Conductor of Souls has been used. Pero path of passing, para lang maka-atras dito, TNT, sila naman yung trespassing. Still, makukuha pa rin naman natin yung blue buff para dito kay Zekes. Alam mo, at this point, oy, wait lang, bottom lane, bottom lane. Naku, nagpaulan na kaagad ng bala itong Alaban. Hindi lang isa, dalawa pa para kay Kirbsu. Mainit si Kuya Curbso, kagaya na sinabi natin, na tropang nag-aalab ang pinapakita ngayon ng TNT. And at this point, I think for Team Flash, kailangan patayin na nila yung mga bushes. Kasi even for impressive, hindi na nalalaman kung saan na nakapwesto at nakasira ng Torres sa may top lane. Lumiliit ang mapa ngayon ng Team Flash. Yung mga ganyang play na ginawa ni Curbsu, Ayun, ito yung no? mga mapapagmayabang ko bigla na ano eh. Ay, Ayun, no? nakakatapat ko dati sa rank games yan. Ay, Nakakatapat ko dati yan eh. Kaya Si pala- Kuya Curbs. Kaya pakiramdam ko mainit yan eh. Kasi ano eh. Ano? Magkakibal kami sa RG. Ay, Lagi ako tinatanggalan kasi ng star niya. siya pala yung nakumukuha ng star mo. Nako, mainit pala si Kuya Nakatat- Curbso. nakatatlo sa akin yan. At least, masasabi mo, may ambag ka sa experience. Oh, may nagkaambang na. Kumbaga nagawa niya yung play na yon kasi tumulong ka. Oo, tumu- panalo mo. Kahit kundi. Ayun na. Ay, panalo niya, panalo mo. Oh, Yan. yung tatlong star, sa akin galing yun. Yo. Magaling siya na player dahil sa'yo. Sa'yo. Okay, at dahil dyan makakakuha na din ang first tyrant at TNT Tropang Alab. 3K gold lead for the team. At napakalinis actually ng execution. Speaking of items and gold, ang laki na pala ng lamang dito. Yeah. Ang pinaka nakakatakot na comparison dito, so tinignan mo yung Concert U tsaka yung Marco Polo. Looking at this, 6 minutes into the game, 1.3K yung kalamangan ng Marco Polo. Wow. Mauuna siya dito sa Frigid Charge agad-agad. So technically, guys, kapag nakuha na yung Frigid Charge na yan, kahit ano pang gawin dito ng Concert U na may physical immune siya, hanap lang ng tamang pwesto, kayang i-pick off ni Curbs yung mag-isa dito yung farm lane ng kabila. Oh, tsaka parang na-achieve na ngayon ng TNT, yung parang nasa likod lang inuwa, tapos biglang dediretso dito si Marco Polo. Yun yung sinabi natin kanina during draft, so nagpa-pave ng way ngayon yung TNT para talaga mag-shine yung mga damage dealers nila. Now that we are heading to an almost 8-minute game time, makakasalubong si Impressive. Oh, teka, may ipit, Radiance. Tokos. Para lang makakuha sila ng information. Tremor Smash, Battlefield Command, gagamitin dito pero papasok nga pa. Natuluyan si Vayne. Mukhang kailangan niya muna mag-create ng distance. Medyo masakit na rin yung mga members ngayon ng Flash. Ang ginagawa nila ng distraction dito, yung bot lane. Madulas ngayon ng TNT, parang binabait nila mag-react. Yep. Yung Team Flash, yung parang in-out, yung nangyayari ngayon. Okay, tingnan natin kung ipipilit ba dito for a team fight. So even yung mga jungle dito Deny ngayon, lang talaga. nakukuha na at nade-deny na ng TNT. Oo, kumbaga yung dulas din dito ng side ng TNT, definitely just goes to the fact that wala talagang crowd control na reliable dito yung side ng FLPH. Pwede mong sagasaan yung mga members ng Flash Philippines dito if you're on the side of TNT na hindi ka napaparusahin kahit onte. Yeah. Yun yung nakikita natin storya. 0-3, dinadive sila. Wala talagang magawa eh. Tsaka nakita mo kanina, nilalakad ni Zekes yung kalaban, itutulak lang siya ni Sika. So napaka-telegraph nung gagawin niya. Napaka-expected, masyadong predictable yung meron tayong lineup dito. What's good about the map right now? Dahil nga na-push siya ng TNT, mas nagkaroon ng freedom si Vayne na makapag-battlefield command anytime. Oo, pero sa top lane, speaking of Vayne, ginuguling rin yung buhay dito ni Bridget. And given, okay, sige, kanina pa natin discuss na lamang yung TNT. And it's a given, nakikita natin dito sa ating laban. Yeah, Ano yeah. ngayon ang kailangan gawin ng Team Flash Philippines? Kulang sila sa crowd control. Nahihirapan sila ngayon na makahabol in terms of gold. Ano ang winning condition nila ngayon? Give more time for Bridget to actually get some items para magawa niya ng paraan dito si Sika. Nakikita naman natin in terms of the farm. Doon sa contemporary niya, doon sa katapat niya dito na si Liu Bang, si Vayne, mas mataas yung gold niya. Pero kasi, ano naman yan, alam mo yun, expected naman natin kasi si Liu Bang talaga, napakakulit sa mapa niyan. Yeah. Pag may nakitang awa yan, mag-battlefield command yan. Assist Ganun na sila kaagad. kainit ngayon. So, si Bridget, alam naman natin, mahilig Oo. yan yung mag-i-split push tapos pupunta sa likod, doon tutuhog-tuhog. Oh, so okay. Ngayon, given that win condition, kailangan pigilan din siya ng TNT. Pero nakikita natin na nag-group up na
yung Team Flash, even on the middle lane. Pero solid din yung sa TNT kasi sinabi niyo more on split push. Pero naka-ready din eh. Even Vayne, ay lagi nag-clear na minion wave. Eto na. Makakita tayo ng objective. Pwede pumalag dito yung mga teams. Pero parang mahuhuli yata yung Ogran. Makakasalubog dito si Zekis. More on pokes lang muna. Ladies and gents, for both teams. Habang may idea dito si Fierce na sinisimulan ni Kana, yung isa pa nating pwedeng kuhanin. Hindi nila ma-outpace to. Oy! Teka, Oy, tingnan oy, natin. oy, oy. Malay mo kaya, pero kinakatkat lang ngayon. Kakayanin with the battlefield command. Sila yung nasa commanding position. Even emergence, ginamit pa na parang emergency call. Might be a wake-up call para umatras dito si Khan. Dahil nakakagawa ng paraan itong Flash PH at nakaisa sila doon. It is a worth it, take for Team Flash. Definitely, kasi nga naman nakuha mo din yung isa sa mga factors na nagbabank on din yung side ng Flash Philippines, which is overwhelming yung mga members dito ng side ng TNT with damage kasi nga naka-Ogran sila. The more damage you can output, the more na mas mabilis mapunta sa execution range para dun sa passive ng Ogran. But at the same time, you took down Khan, step in the right direction, but at the same time, you need more of that. Na nakita mo kanina, nung na-take down nila si Khan, kumpleto na sila, hindi na nga sila humabol eh. Bumak na lang sila. Oo nga, no? So ano dito, talagang magmamatter na kung paano yung, sabihin na natin magiging play. Ang sakit na ni Curves dito, mga patras talaga si Flint anytime. So si Zekis and even Bridget may kita dito si Impressive. By the way, Impressive, napaka-impressive talaga ng map positioning niya. So far for this game, and kanina pa binabanggit ni Butters, a huge difference in terms of gold. We have a player from TNT na almost 10K na yung gold para sa 11 minutes. Actually, almost 12 minutes na laban. Pero kasi ito lang din yung pinaka-ano ko dyan eh. Ito lang din pinaka-kailangan natin bantayan dyan. In terms of items, I would say na mas mabilis talaga mag-online. Mas mabilis mag-online yung Marco Polo. Pero kasi kapag naka-full item yung concert queue, hindi mo din alam kung saan nagagaling yung damage minsan eh. Pero bigla ka na lang bumubulagta. Ganong klase siyang hero eh. Yeah. Feeling ko ngayon na para sa Team Flash, ang inaantay nila is yung biglaang play, kagaya na sinabi ni Butters na as long as magkaroon ng damage or as long as magkaroon ng opportunity, kayang-kaya nila. So, kailangan nilang kontrahin dito yung information for Impressive, kailangan nilang bantayan kung nasan si Khan. Ang dami kailangan gawin ng Team Flash, pero knowing the team, history din nila, nakatalo sila ng mga teams na maganda yung standings. Not a match, no? Pero a game. So it tells a lot about Team Flash na kailangan nilang kapitan ngayon. Again, the storyline of this match is now or never. It's now or never for Team Flash para humabol para dito sa ating game. 2-1 or 2-0. Now or never. Lalo pat the pressure is on. Sinimulan na ng TNT and this will be overlord. Para sa kanila, mas marami pang ma-pressure. And fevered barrage kaagad. Dahil si Kirmsu na mainit-init pero mula sa likod, maaabutan naman siya ng dalawang miyembro ng Flash PH. Si Kodzi na pasobra. At siya naman ang mahuhuli ngayon. Makikita rin naman natin na tutumba si Sika habang yung mga nasa likod pinaghahabol. Si Pierce naman, si Bridget na pumipirma ng death sentence sa bawat isa. Dalawa, hanay palaban sila dito at si Khan na rin na mawawala. He can't do it. Habang si Vayne naman, nakikipaghabulan lang yung dalawang mga tangkay natin dito pero magandang pag-equalize mula sa Flash. Nakita lang si Bridget dito, nag-online na siya. In terms of the damage output, pangatlo siya dito alongside si Flint. Ang kailangan nila from Bridget is yung mga plays na ganon. They cannot play macro right now. They need to set up yung mga micro plays para dito kay Bridget na apat kayo yung nagmamacro tapos hayaan si Bridget humanap ng mga openings niya. He can really do it. But at the same time, para dito sa side ng TNT, masyado silang tumutok kay Zekis noon. And si Zekis at that point on, parang ano siya eh. Parang Alam mo yun, merong Ogran. Yes. Pero yung Ogran, hindi pa gumagana Hindi kanina pa siya pa. threatening Oo. eh, no? Oo, tas- Wala kaling blood rage para buhusan yung tao. Oh, tapos nagamit din sa kanya lahat Oo. nung time na yun. So, picking the right target naman for TNT. Ito yung nakakakaba ngayon kung nanonood ka. Kasi nakita natin mahabang teamfight kanina. Akala natin TNT lamang talaga, pero nakahabol pa rin yung Team Flash at extend nila. So, may kita natin ngayon na marereset muna yung ating objective. May information dito from Zekis. We have the rest of the players ng Team Flash na nakapwesto ngayon. Kalahati yung buhay. Tingnan natin kung ano mangyayari ngayon. Ginamitan ng kaagad ng Battlefield Command para makapasok sila sa likod. Annihilation para sa execution. And the movement para lang
tapusin with the proper execution dito sa TNT. Rumaragasana at tuloy-tuloy ang pag-umos sa bawat miyembro. Ginamit lang bait yung Tyrant at sila pa ang nahuli. We have only one player left. So para dito sa Team Flash, 25 seconds yung unang mabubuhay. Parang endable yata to para sa TNT dahil kompleto pa sila. Papasok na rin si Sika at si Fierce ngayon. Kailangan umatras. Ito na ang katapusan dahil now or never sila ang magiging winner now and never for Flash PH by be staying sa bottom of the pack 2-0 for TNT. At ang stora ngayon, pagdating sa pagkapat